Papaya ko! Papaya ko naman. May karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo. Kayang-kaya ko, simulan ko. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwan ako. Tandang Sora! Tandang Sora! Wala na tayong kanin at ulam! Naku, buksan na ninyo ang mga sako ng bigas na nakalaan para sa palengke. Ngunit Tandang Sora, iyon na lamang po ang ating paninda. Wala na po tayong maipagbibili. Mawawalan po tayo ng pagkakakitaan. Kung kinakailangan, ipakati na ninyo ang ating mga kalabaw upang may maihain tayo sa kanila. Ngunit, Tandang Sora, ang mga kalabaw na iyon ang ginagamit natin sa pagsasaka. Doon po nakasalalay ang ating kabuhayan. Alam kong mahalaga ang mga yon para sa ating hanap buhay. Ngunit kung ang ating munting kabutihan na ito ay makakatulong sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan, iyon ang ating pinakamahalagang ambag na maibibigay para sa ating bayan. Tunay po talagang mabuti ang inyong puso, Tandang Sora. Ako si Melchora Aquino de Ramos, o mas kilala bilang Tandang Sora. Ako'y isinilang noong ika-6 ng Enero taong 1812 sa payapang nayon ng Banlat sa Caloocan, anak ni Juan at Valentina Aquino. Bagamat hindi ako nabigyan ng pagkakataong makapag-aral, pinagkalooban naman ako ng likas na talino, mabuting kalooban, matibay na pananampalataya at maayos na pakikitungo sa kapwa. Pinagkalooban din ako ng pisikal na kagandahan. Kaya madalas ako napipili bilang maging Reyna Elena sa aming lugar. May angkin din akong hilig at galing sa pag-awit. Kaya madalas ako nagtatanghal sa mga lokal na okasyon at tumaawit sa misa sa aming simbahan. Sa paglipas ng panahon, ay aking nakilala at naging kabiyak si Fulgencio Ramos, isang kabesa de barangay. Binayayaan kami ng 6 na anak. Ngunit siya ay pumanaw noong 7 taong gulang pa lamang ang aming bunsong anak. Bagamat mag-isa kong tinataguyod ang aking pamilya, nakilala rin ako sa aming lugar bilang isang abalang hermana mayor sa mga pista, binyag at kasal. Noong mga huling taon ng ika-19 na siglo, nagsimulang tumindig ang mga Pilipino laban sa pang-aapi ng mga Kastila. Sa panahong iyon, ako'y 84 na taong gulang na, ngunit hindi naging hadlang ang aking katandaan upang tumulong sa abot ng aking makakaya. Ang aking tahanan ay naging lugar ng mga lihim na pupupulong ng mga katipunero na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Naging bukas ang aking tahanan upang maging kanilang kanlungan. Sila'y aking pinakakain upang mabigyan ng lakas ang kanilang katawan. Nililinis at ginagamot ang kanilang mga sugat. Pinagpapahinga mula sa pagod ng pakikibaka. At kapag ang kanilang mga puso ay nababalot ng takot at pangamba, agad ko silang pinapayuhan at ipinagdarasal. Dahil dito ay binansagan akong ina ng katipunan at ina ng himagsikan.
Ako at ang aking anak na si Juan ay naging saksi sa pag-aaklas ng mga Katipunero sa Balintawak, kung saan pinunit nila ang kanilang mga sedula bilang tanda ng pagtutol sa pamahalaang Kastila. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ng mga Kastila ang aking pagtulong sa mga Katipunero. Ako'y dinakip ng mga Gwardiya Sibil upang usugin at tanungin tungkol sa mga lihim ng Katipunan. Ninais nilang malaman ang kanilang kinaroroonan, ngunit hindi ko ipinagkanulo ang mga anak ng bayan. Dahil dito, ako'y ipinatapon sa Guam, malayo sa pamilya at bayan. Ngunit nananatiling nagdarasal at umaasang makakamtan ng Pilipinas ang kalayaan. Aking adhika, makita kang sakdal laya. Nang masakop ng mga Amerikano ang Pilipinas noong 1898, pinayagan ng makabalik sa bansa si Tangdang Sora kasama ng iba pang Pilipinong ipinatapon ng mga Espanyol. Pumanaw si Tangdang Sora noong March 2, 1919 sa edad na 107 taong gulang. Siya ay inilibing sa bakuran ng kanyang sariling tahanan. Ang kanyang buhay ay paalala na ang kababaihan sa anumang panahon ay may lakas, tapang at malasakit na nagbibigay inspirasyon. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal tila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas